Pinagsamang Mio M3 at Honda Click. Anong itsura nun? Pwede pala yun. Silipin natin ngayong araw itong EZ125i ng Euro Motors. So kamakailan nga netices ay sumabog sa social media yung EZ125i kasi nga sobrang controversial ng kanyang itsura na parang pinaghalo yung MIUI 125 at saka yung Honda Click. Pag tinignan mo siya sa personal netices, makikita mo parang siyang may maliit na Honda Click sa unahan tapos M3 na yung likuran. Yung daytime running light kamukha nung sa Honda Click hanggang doon sa pinaka headlight niya dahil split LED yung kanyang ilaw, pero yung doon sa bandang gilid ay kamukha naman nung sa MIUI 125 na sobrang legendaring motorsiklo din dahil napakaraming user niyan before pa lumabas yung Honda Click. So yung dalawang mainit na motorsiklo talagang pinagsama nila. Galing, di ba? At ngayon, FI na po itong nire-review natin. Kasi before, yung mga nag-review ay carburetor type pa yung kanilang na-review. Fresh na fresh, straight na ngayong araw ay nirelease na nila yung FI version nito. O di ba? Mas magiging matipid na yan sa gasolina. Sa aesthetic, wala akong masabi. Gustong gusto ko yung kanyang digital na meter panel netices. Parang rainbow yung colors niya. Tapos bilog lang yung pinaka makikita mo na ilaw doon. You have all the indicators that you need while driving. Tapos sa likod naman, parang daytime running light din yung tail light niya. Isang full assembly lang, walang mga nakalitaw na ilaw na pwedeng mabali in the long run. Yung sa may tambucho naman niya is parang sa mga Mio talaga. Merong carbon-like na heat guard. Tapos regular na muffler naman yung nakakabit dito. May gulay board din, kaya pwedeng paglagyan ng mga pinamili. Pwede ninyo itong maging body kung ipangahanap buhay ninyo, papamalengke. Lahat ng activities nyo, masasabayan ng motorsiklo na ito. Dagdag mo pa dyan yung mga gala mo kung maglo-long ride ka sa weekend, di ba? May dalawa din siyang bulsa sa unahan at napansin ko na meron na siyang USB ready na charging port. O di ba? Sumasabay na rin talaga yung Euro Motors sa mga modern specs and features. Wala na tayong hahanapin pa. Regular size lang naman yung kanyang seat at pag binuksan mo to, dito mo na makikita yung kanyang fuel tank na merong 6.5 liters na fuel tank capacity. Usually yung mga Mio nasa 4.2 liters lang yan. Itong isang to medyo malaki siya, 6.5 liters. At dahil FI na, malayo-layo na mararating mo bago ka magpagasolina ulit. Limited nga lang yung kanyang seat storage na space. I don't think kakasya yung ating half-face na Evo helmet dito. Pero meron naman siyang mga hooks. Kaya pwede mo isabit yan yung helmet mo at isarado yung pintuan para hindi ka agad-agad makuha kung papasok ka sa mall or sa trabaho. May built-in na rin pala na hazard light ang motorsiklo na to, netizens. At pagdating naman sa makina, meron tayong 4-stroke air cooling system na naka-electronic fuel injection na 125cc to be exact na merong 52.4 by 55.1 mm na bore and stroke at compression ratio naman na 9.5:1. Dahil scooter ang motorsiklo na to ay naka V-belt automatic din po siya. So gas and go ka na lang dito kaya iwas pagod sa mahabang biyahe. We can also expect a maximum output of 6.5 kilowatts at 7,500 RPM and the maximum torque naman na 9.5 Newton meters at 6,000 RPM. At nung matest drive ko nga siya ay very torquey naman po ang motorsiklo na to at kayang-kaya naman kahit may back ride ka. Don't expect nga lang na yung tipong tumatalon kapag ka sa unang arangkada kasi 125cc lang po ang motorsiklo na ito. So, medyo mabait siya pero sapat na para sa mga ginagawa natin sa motorsiklo, panghanap buhay mo man yan, papasok sa eskwela, or pang long ride. We also have an overall dimensions of 1,890 by 670 by 1,000 millimeters. Sa mga preno naman, naka-disc brake po tayo sa unahan at naka-drum brake naman po sa likuran. For the wheel size, sa front ay meron tayong 70 by 90 by 14 at 80-90-40 naman sa likuran. At mas magiging makapit pa to kapag gumamit tayo ng Zeneos tires. Dahil ayan yung pinagkakatiwalaan natin na gulong pagdating sa durability and traction. Medyo mababa nga lang ang kanyang ground clearance, 110 mm. Ang resulta, abot siya ng 5'4" in height na kagaya ko. Or kahit yung mga short lady riders natin, magiging friendly ang motorsiklo na to. Very good kung talaga nag-aaral ka pala magmotor or gusto mo nang abot mo ng motorsiklo. Magaan din pala siya dahil 95 kilograms lang siya, under 100 kilograms pa. Kaya hindi ka rin mahihirapan na iwas-iwas to. Let's say, papark mo, kaya naman imamaneho mo sa traffic, no problem. At para naman sa mga tumataas ang kilay na naka-air-cooled pa yung cooling system nito, ay compatible naman po ang air-cooled sa mga below 200cc na motorcycle. Ang benefits pa nga nun ay magiging less maintenance ang motorsiklo mo. So no problem pa rin, pwede mo pa rin ipanglayo. Hindi ka pa rin prone sa overheating. Make sure lang na periodically ay nagpapa-maintenance ka para mapangalagaan mo yung motorsiklo mo. So paano? Test drive naman natin? Tara! So ayan, may angkas tayo cameraman natin. Very torquey siya for its displacement Grabe, ang sarap i-drive, very familiar. Sobrang easy
easy lang netong i-drive, lalong-lalo na sa mga beginners. May re-recommend ko to, netizens. Napaka-smooth ng engine ha. Hindi ko in-expect to for its price point. Panalo, okay din i-drive. At yan na nga, netizens, ang Euromotor EZ125i. Ngayon, FI na, kaya para sa akin, mas magiging sulit na to, lalong-lalo na sa fuel consumption. Mababawi mo na talaga yung pinambili mo ng motorsiklo in the long run dahil mas makakatipid ka sa gasolina. Ang presyo, ito po ngayon ay merong SRP of 68,900 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba siya? Siguro para sa akin, ang favorite kong feature niya ay yung charging port, digital na meter panel, and of course, yung seat height niya. Ano pa kayong mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, visit nyo naman kami dito sa aming Nerde Shop na located sa Santa Rosa, Laguna para makapag-picture taking din tayo at magpakabit na rin kayo ng aming mga hybrid, alloy top box at K3 bracket. Meron din tayo dito mga mini driving light, G-Star horn, at kung malayo naman kayo sa amin, ay pwede nyo kaming i-check sa aming Shopee, Nerde Shop. Yun lang, netizens. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Legendary na Mio M3 at Honda Click pinagsama. Anong itsura nun? Tingnan natin ngayong araw itong EZ125i. Para may maliit na Honda Click dito sa pinakaunahang headlight. Kamukhang kamukha siya ng Mio i125. Fully digital na meter panel. This is USB charging port. May switch na din tayo para sa ilaw. May hook dito para sa gulay board. Pero wala pa rin siyang kill switch. FI na. Bagong labas lang to. Fresh na fresh. Magiging mas matipid na to sa gasolina. 4-stroke, 125cc, air-cooled, 6.5 kilowatts at 7,500 RPM. 9.5 Newton meter at 6,000 RPM. Napaka-torque po ng motorsiklo na ito. 6.5 liters na fuel tank capacity. I don't think magkakasya yung ating Evo helmet kahit na yung half face. Pero meron naman siyang dalawang hooks. Kulay puti din yung kanyang grab bar. Emblem dito, EZ125i na naka-emboss. For the taillight, isang buong assembly lang tayo dito. Telescopic fork, single shock. Mas maganda yan kung papalitan natin ng TRC Racing suspension. 70-90-14 sa unahan at 80-90-40 naman sa likuran. At mas magiging makapit yan kapag gumamit tayo ng Zeneos tires. Disc brake tayo dito sa unahan at naka-drum brake pa sa likuran. Friendly to for beginners kasi 95 kilograms lang siya. Medyo mababa yung kanyang ground clearance kasi 110 millimeters lang. Makikita nyo, flat-footed ako. Quick test drive tayo, tara! So ayan, may angkas tayo ha. Very torquey siya for its displacement ha. Sobrang easy lang netong i-drive, lalong-lalo na sa mga beginners. May re-recommend ko to, netizens. Panalo, okay din i-drive. 68,900 para dito sa FI at 61,900 naman para sa carb type. Para sa inyo, netizens, sulit ba?